Kahit sinong rehistradong botanteng Pilipino, basta't nasa tamang edad at marunong magbasa at magsulat, pwede hong tumakbo sa eleksyon. Kabilang dito ang isang nagpakilalang bayani at isa namang may-ari raw ng buong Pilipinas. Balikan po natin ang mga tagpo kahapon sa COMELEC sa report ni Mark Salazar. Siya si Lacan Luisong Tagyan. May-ari raw siya ng buong Pilipinas. Kaya ang plataforma niya, bakit maraming squatter na sinisibak? Hindi tama yung implementation ng Land for the Landless. ika-6 na nagsumite ng Certificate of Candidacy si Tagyan na may opinion din sa China na umaagaw sa anyay ng mga isla niya sa West Philippine Sea. Itong Spratly Island at Skull Berkshire hanggang sa ngayon, dinidipen nila which is yung talagang tunay na may-ari. Pag-aarian ng mga Lacan Luisong Tagyan, simula pa sa ninuno namin. Si Aling Patrocinio Kailing, marami raw gustong baguhin sa bansa. Marami. About corruption po. Sa mga taga-COMELEC at mediang nagko-cover sa COMELEC, pamilyar ng pangalan at mukha, si Mel Chavez. Pang-apat niya na itong pagsumite ng COC. Minsan sa presidential race pa siya gustong lumaban. From 1992, kasama kami ni Senador Pimentel at saka si Jube Salonga. Sa mga hindi kilalang kandidato, si Chavez lang ang may kinakatawang partido, ang KBL daw o Kilusang Bagong Lipunan. Kasama niya rito si Attorney Oliver Lozano na bit-bit ang COC pero sa media naman ipinamigay at hindi sa COMELEC. Hindi na rin bago sa COMELEC si Merlito Ocampo Lagata, isang retiradong marin na kakandidato sa pagkasenador. Buhay na bayani raw siya at mas qualified pa kay Gat Jose Rizal. Pero kakaiba ang gimmick niya. Nag-propose siya sa aking kasamahang reporter na si Tina Panganiban Perez. Seriously speaking, kung hindi po ako nauna sa banig, maski sa ang simbahan, pakakasalan ko itong babae. Kung tutuusin, kahit sinong Pilipino, basta't nasa hustong edad, marunong magbasa at magsulat, at isang rehistradong botante, pwede naman maghain ng Certificate of Candidacy kung nanaisin nila. Pero ang lahat ng COC, kailangan munang salain ng COMELEC para matukoy kung sino ang mga tinatawag na nuisance candidate. Meron tayong makikita ang mga magmumukhang nuisance. No? Hindi ko masabing mababawasan. I don't see any reason kung bakit siya mababawasan. In fact, with the kind of attention being given to this event, sa tingin ko baka dumami pa ang filers natin ng ganyan. Pag-iestima ng COMELEC ay nuisance nga, kami mismo ang magpa-file laban sa kanila. Noong election 2010 halimbawa, sa halos 160 taong naghain ng COC para sa pagkasenador, 61 lang ang pinayagang kumandidato. Para sa unang balita, Mark Salazar reporting.